Nandito kami ngayon sa Kinsman Sports Center. Kasama ko sila but Punta kami sa baba Dyan ng bridge. yan sa bridge na yan, napakagandang bridge at ito pakita namin sa inyo. Okay, samahan nyo kami. Okay guys, itong itsura, makikita ninyo. Ang laki nitong tulay na to, no? At very aesthetic yung kanyang Tingnan mo, natutunaw yung tubig na. Hawak ka sa akin. Nakahawak ako. Ayan. Okay, ito guys, Ipakita mo yun. yeah, itong itsura niya. Sa ilog. Dito ang punto ko. Huwag dyan sa kuhan, itong mga bago. One of the longest park in the world, itong Saskatchewan River Valley. Flowing po yan, ano? Pero pag ganyang extremely cold talaga na frozen din siya. Yeah, pwede kang maglaro dyan eh. Na froze siya pero still dangerous dahil nga po umaagos yan sa ilalim. Ngayon po ay i-share namin sa inyo kung paano kami nakarating dito sa Canada. Ano? Yes. Okay. Kasi maraming mga nagtatanong na aming mga kaibigan, kamag-anak, yung mga procedure, but we decided na gawan po ng vlog ito para higit na marami ang makaalam. Okay po. So, We pray for this. yeah. Yung pagpunta namin dito, talagang napakabuti ng Panginoon. Yeah. We have prayed for so long. Ano? Yeah. At nung ako po ay kolehiyo, nung bumiyahe po kami ng Maynila, kasama ko po ang mother ko. Doon po kami tumuloy sa Pigidara. At nung time na yon, may mga paalis kaming mga tiyuhin at tiyahin. Yung iba ay papunta ng Canada, yung iba naman ay papunta ng US. And then, nagkuliho pa ako, natapos ko po yung civil engineering ko. And nag-abroad, no? Okay, so habang nasa Pilipinas po ako, no? Ako po ay licensed civil engineer, but pagka-graduate ay nagturo muna ako ng civil engineering courses, no? Subject sa atin yun, no? Sa TIP. Sa TIP. And almost a year and a half din akong nagturo doon at mayroon din akong load sa amang Eloy Rodriguez na masaya dahil passion ko nga rin yung pagtuturo. At anong nangyari sa TIP? That's where I met you. Yeah, dyan ko po nakilala, no, ang aking lovely wife. Anong ginagawa mo raw? Nag-aaral. Actually, he's my instructor sa surveying. Yeah. Surveying. Parang nangyari po kung napanood niyo yung pelikula na I Love My Teacher. And then hindi po nagtagal, ano, nung kami po ngay kinasal nga at mayroon pong nagkaanak na kami. Yung pangalan namin si Brian, no? Yeah. Ay 1 year old si Brian nung umalis ka. I think it's February. Yeah. February. Yeah, and then I'm pregnant with the Candice. Yeah. So mayroon po kaming may mga kamag-anakan sa Sinana Aning at on that time sila na Aning ay may mga kakilala yata agency din noon, ano. Isa siyang nag-ano siya sa agency. Nagtatrabaho siya. Isa siyang nagre-recommend nagre-recommend na recruiter. Recruiter. Kasi empleyado siya ron. So, ganun po at may mga bayaw po ako, no, na nakaalis sa pamamagitan ng sila bayaw sa inyo, ano. si Manong Moises. Moises at saka si paring Fred. Parang Idong. Okay, so nakalis po ako na I work in Saudi Arabia for 13 and a half years. Yung una ay isang construction company and then yung pangalawa ay isang survey and computer consultant company. And sumunod po ang wife ko roon, ano? Yeah. When nag-work ka rin doon, ano? Anong nasa ano ka na? Nasa Jubel ka na? Kasi naka-base ka doon eh. Nag-steady ka na doon. Isang project na So, malaki. doon mo kami kinuha.
Yeah. And then you work Actually, also, right? Yeah, yung last one, actually 15 months Na nag-work ka ron. na nag-work ako sa Almana Jubail. Till we moved to Yeah, till we Dubai. moved to Dubai. Yeah. Yun po. Nag-move po kami sa Dubai, ano? At habang nasa Saudi nga po pala kami, may mga kasamaan kaming nakaalis, no? Si Rudy Gonzales, kumpare ko po yan. Nilalat niya ang pangalan namin. Tsaka si Maring Meret. Actually, dito sila sa Edmonton. At saka nauna po actually si Alfred, ano? Laurita. Yeah, si Alfred, Inaanak din yeah. namin yun. Yeah. Si Malo. Okay, nasa Ontario po sila. Nasa, yeah. Okay, so sa madaling salita po, lalong nabuhay na naman ulit yung aming desire na mag-Canada. Okay, sir. And then we moved to UAE. At may isa pong company ron, Australian company. Hinired po ako bilang survey supervisor ng yung Twin Tower. Yung Emirates Twin Tower. On that time, 1998, that's supposed to be the ninth tallest building in the world po. Dalawa po yun, isang office block at saka isang tower block, no? Residential block. Okay. Malapit po sa kanya, Sheikh Zayed. No? Malapit sa... Yeah, sa Sheikh Zayed. Actually, Sheikh Zayed Road. Yeah. That Tapat is in ng Sheikh Zayed Road. Holiday Crown. No? Okay. International. Yeah. Okay. So, matagal-tagal na panahon na rin kasi. Alright. So, habang nasa UAE po kami, ano? You apply in the university. Yeah. Yeah, mag-open ang University of Sharjah before. Yeah. Then actually nakita ko lang sa sa newspaper yung Advertisement. advertisement nila, so I asked him to apply. Sabi nga niya Instructor sa akin. survey. Wala na yata ka. Oh, hindi mo. Oh yeah, I One think month yeah. na. Yun ang- Oh yeah. Yun ang term ko. No? Wala na yata. Bakit? Hanggang ngayon, wala. Almost 1 month na po kasi. Actually last week ng December nung ano. And on that day, naalala ko, binanggit ko nga sa kanya, wala na yata, 1 month, wala pang result. So, nasa work po ako dahil satwa yun, ano, tumawag, ano, nakausap mo, ano? Oh, Si Dean Tom Davis. Tom Davis. Okay. Yeah. Sa Exeter University. At kailangan daw pong makausap ako. And, umuwi po ako ng tanghali at binanggit nga niya. So, nag-usap kami ni Tom Davis. Tinawagan mo. Tinawagan ko. At yun nga, nag-set ng appointment. And habang nasa multiplex pa ako, mayroon pong Canadian na empleyada sa Nova Scotia. Sabi niya, Rod, why don't you apply to Canada? You are highly qualified. Sabi niya. Thank you. Kasi alam niya, survey supervisor ako. Okay, so nabuhay ulit. And at the same time, ito rin kumpare ko, si Rudy, sumulat ulit sa akin, Rod, mag-apply ka rito, maganda rito. No? And also my uncle, you know? So, yan po, tatlo, ano? It's really reinforcing, you know? Yung talagang pumunta kami ng Canada. Yeah, God bless us dito po sa University of Sharjah. And I teach there for almost 6 years, you know? Sa Department of Civil Engineering. At pinagkaluban po kami ng napakagandang Accommodation. Sa Alrim Plaza, no? Yeah. Bagong- Actually, before that, nilipat tayo sa university. Oo. Natira tayo ng, I think, 3 months doon. Then they moved us Yeah. in Alrim Plaza. Sige, magsalita ka. Yeah, and then after we moved sa university ulit nung nagawa ng accommodation ng mga faculty. Alright. But really, God bless us abundantly. No? Dahil libre po yung pag-aaral ng aming mga anak. And may 5 po kaming round trip ticket. 3 anak at Every year. Every year. So, yun po. At napakalaking blessing nun dahil makakasama kami. At nagamit din po Nakabili namin kami ng sasakyan. at yan. Tapos nabayaran namin yung lupa sa Pilipinas. So, God really provided. And at the same time po, habang nandun po kami sa UAE, God used us to minister sa kanyang mga anak. Ano, at, Yeah.
para pong tent maker, ano? Ako yung parang tumatay yung standing pastor habang wala pa kaming naka-install na pastor noon. And subsequently, may mga pastor. Punta tayo ng Al-Ain for 1 year. God used you in Al-Ain for 1 year. Yes. And then we started again Nung nalipat na tayo siya sa Adsman. No? Adsman, yeah. Okay, so yun po, no? At habang nasa University of Sharjah, may namit po akong Pilipino, no? Si Cesar. Isa po siyang technician, empleyado rin siya ng American University of Sharjah. And on that time, nung mamit po siya, na-release na po yung Canadian residence visa nila. And the family magmamigrate po sa Canada. At sabi niya, ba't mag-apply ka rin? Sabi niya sa akin. And then, he gave me yung consultant, immigration consultant. At talagang sabi niya, maraming nang napapalis itong immigration consultant na to. I know someone, sabi niya. Kaya, doon din ako nag-apply. At ito na nga. So, yun po, no? So, na-encourage ulit kami na motivate na mag-apply, no? So, we started collating or collecting, yung mga necessary documents for us to be able to apply as independent family immigrants. So, ito po yung mga iba't ibang documents na ating dapat na i-produce. Ito po yung mga primary, Maaaring may mga iba pa na hindi ko mabanggit dito, but unang-una po yung educational attainment records. Okay. Kasi po, ang Canada po, they prepare on that time yung mga professional. Kailangan may natapos ka. Okay, so, thank God dahil po, I'm licensed civil engineer, may diploma ako, pinag-produce ko yan. And at the same time, nung nagtuturo pa ako sa university, I took master's degree. Isa pong distant learning school ito, mayroon silang satellite office sa Dubai, so yung Manipal Academy of Higher Education. Isa pong sikat na school ito sa Bangalore State. And thank God natapos ko po to. Dahil on that time, ako lang po yung instructor na walang master's degree. Baka nag-alala ako na baka tanggalin ako. Diba? Okay. Yeah. So, pinagsikapan ko pong tapusin yan, yung master's degree na yan. Okay. At kasama pa po pala, nire-require din yung scholastic record, yung mga grade natin sa kung ano ba yung mga mathematics mo, science, anong grade na nakuha mo. Hindi ko na lang naisama rito. Alright, kasi ang tataas. Nakakaya kasi nung mga last year ko ay medyo napabayaan ko yung pag-aaral. Alright, at ito po ay kinakailangang ma-authenticate ang mga dokumentong ito. They require those documents to be authenticated. At yun po, nagsikap kami na ma-authenticate. Okay? At requirement din po yung IELTS, sabi niya, yung International English Language Testing System. Ito po ay may 4 na category, yung listening, okay, reading, writing, and speaking. Kaya magsanay na po kayo na magsalita ng English, Kung baga sa kwan, kung mayroon kayong parang nire-recite nyo dahil usually yung interviewer, tell me something about yourself. Yan po, dahil nga mag-speak ka. So, ikukwento mo. So, sanayin na po ninyo para hindi kayo magka-utal-utal. Kasi ang resume po ninyo, kabisado nyo yan, alam nyo yan. So, magandang yan ang practicein nyo. Yung resume ninyo. Na I finished, civil engineering in National University. And I work in a construction company kasi nandun na, So yun po. At mataas po yung nakuha ko riyan, sa speaking. Yan po ang pinakamataas ko, Actually, ang requirement po nila average size 7 on that time. And isa sa mga minimum ng 6.5. Basta ang average mo 7. Hindi bababa sa 6.5 yung makuha mo sa iba. Yeah. Alright. So, yan po. And mahalaga rin po yung employment certificate. Kasi ayaw naman nila yung standby ka, Gusto nila yung talagang you are highly employable. Doon po nila malalaman. And thank God dahil
nasa university pa ako noon na nagtuturo, instructor po ako sa surveying. Ito po, ito pong ginamit ko yung offer letter sa akin. Ano? Yan, tinakpan ko na lang yung mga salary dyan. At yan nga po, makikita niyo may mga housing allowance kami, travel allowance, group medical. So talagang blines kami ni Lord dito nung nandyan kami. Alright, so and of course, birth certificate po ng lahat ng members ng family. Mahalaga po yan. So kung wala pa kayong, hindi pa kumpleto, kumpletuhin muna ninyo bago kayo mag-apply para hindi matagalan. Kasi po pag hindi kumpleto, matatabunan lang yan. On that time na ma-review at hindi kumpleto, ilalagay na naman doon sa pending. So bago po kayo mag-apply, siguraduhin po ninyo yung educational attainment records, authenticated, may IELTS kayo, may employment certificate kayo, may birth certificate kayo, puro authenticated po yan. And nagkaroon nga po kami ng problema dahil isa sa mga birth certificate ng aming anak ay hindi authenticated na. But thank God, may mga kaibigan po kami sa Pilipinas. Si Pastor BG po at saka si Tita Linda, Dapolidarios. No? Kinakailangan lang na gumawa kayo ng authorization letter, yan nga, stating yung pangalan po ng tao at ng anak ninyo at ilalagay po ninyo kung sino kayo. No? And may kasama pong photocopy ng passport ninyo na kayo nga yun. Alright, so and salamat Pastor BG, Tita Linda, no, sa mga tulong po ninyo. We appreciate. Amen. Yeah, ang laki po ng tulong ng pamilyang yan. Yan po ang one of the closest family po na talagang sila po ay umagabay sa amin. Pati nung kami ay nasa Saudi, nung sumunod ka, di ba? Sila yung nag-alaga sa aming mga anak. Kay Candice at Brian. kay Brian. Even Pero Dian, si Tatang ang kasama nila noon. kasama nila, yes. Si JR. Tatlo sila. Alright. And of course, passport copy plus current photos po ninyo. Kailangan po yan. Ano? Passport copy ng buong applicants, no? Hindi lang yung sponsor. So on that time, 6 po yung isinalang namin na mga anak namin. No? Yeah. So 1 kami lahat. No? Kaya nga lang inabutan ng age limit yung dalawa, yung panganay at yung pangalawa. 5 pa lang sila noon.